Tuloy na nga ang planong paglipat ng mga Abukuma-class destroyer escort ng Japan patungo sa Pilipinas. Ito ay matapos sabay na kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na nagkaroon na ng paunang kasunduan ang dalawang bansa upang agad na simulan ang proseso ng negosasyon at paghahanda para sa posibleng transfer ng mga nasabing barko sa Philippine Navy. Gayunpaman, dapat linawin na hindi nangangahulugang automatiko ng may lilipat sa Pilipinas ang mga barko. Dadaan pa rin ang mga ito sa masusing pagsusuri at malalim na inspeksyon mula sa panig ng Philippine Navy upang matiyak kung ang mga barko ay nasa maayos pang kondisyon at kung sulit ba itong kunin para sa modernisasyon ng hukbong pandagat ng bansa. Isa rin sa pinakamahalagang konsiderasyon ng Pilipinas ay ang magiging gastusin sa pagkukumpuni, maintenance, at modernisasyon ng mga barko sakaling tuluyan itong makuha mula sa Japan. Bagamat kilala ang Abukuma-class bilang matitibay at maaasahang destroyer escort ng Japan Maritime Self-Defense Force, mahalaga pa ring masiguro na kakayanin ng Pilipinas ang operational at maintenance cost nito sa mga susunod na taon. Matatandaan, nauna nang nagsagawa ng initial inspection o quick assessment ang Philippine Navy sa mga nasabing barko. At base sa kanilang unang pagsusuri, lumalabas na nasa mabuti at operational pang kondisyon ang karamihan sa mga ito, bagay na lalong nagbigay ng interes sa panig ng Pilipinas. Bukod sa tibay at reliability nito, kilala rin ang Abukuma-class sa kakayahan nitong magsagawa ng anti-submarine warfare, o ASW operations. Equipped ang mga barkong ito ng advanced sonar systems, torpedoes, at anti-submarine rockets na malaking tulong para ma-detect at ma-counter ang mga banta mula sa ilalim ng dagat. Mahalaga ito, lalo na sa Pilipinas, na napapalibutan ng malalawak na karagatan, at may mahahabang coastal areas na kailangang bantayan araw-araw. May kakayahan din ang mga barkong ito sa anti-surface warfare gamit ang kanilang anti-ship missiles at naval guns na maaaring gamitin laban sa mga barko ng kalaban. Bukod dito, mayroon din itong air defense capability para protektahan ang sarili laban sa mga aircraft at aerial threats. Bagamat hindi ito maituturing na pinakamodernong warship sa kasalukuyan, sapat pa rin ang kakayahan nito upang magsilbing malaking upgrade para sa kasalukuyang coastal defense at patrol capability ng Philippine Navy. In fact, mas capable pa ito sa ating mga Del Pilar class, at baka kahit sa ating mga Jose Rizal class. Isa sa mga dahilan kung bakit itinuturing na epektibo ang Abukuma-class para sa coastal defense ng bansa, ay dahil idinisenyo ito para sa mabilisang pagpapatrolya at pagprotekta sa territorial waters ng Japan. Dahil dito, ang disenyo at operational doctrine ng barkong ito ay halos tugma rin sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang archipelagic nation na binubuo ng libo-libong isla. Sa oras na may deploy ang mga barkong ito, maaari silang gamitin sa regular maritime patrols, escort missions, interdiction operations, at maging sa pagresponde sa mga tensyon sa West Philippine Sea. Makakatulong din ito upang mapalawak ang presensya ng Philippine Navy sa mga strategic areas at mapataas ang kakayahan nitong mag-monitor ng mga dayuhang barko na pumapasok sa teritoryo ng bansa. Gayunpaman, isa pang mahalagang usapin ang nananatiling remain to be seen, o hindi pa malinaw sa ngayon, kung kasama ba sa ililipat sa Pilipinas ang kasalukuyang weapons systems at sensors ng mga barko. Ito ay dahil ilan sa mga combat systems, radars, missiles, at electronic equipment ng Abukuma-class ay gawa sa Estados Unidos at maaaring sakop ng mahigpit na batas ng export control ng Amerika. Sa ilalim ng US Arms Export Regulations, kinakailangan pa ng approval mula sa Amerika bago pa hintulutang mailipat sa ibang bansa ang ilang sensitibong military equipment na originally ay gawang Amerika. Dahil dito, pinangangambahang alisin muna ang ilang US-made weapons at sensors, bago tuluyang e-turn over ang mga barko sa Pilipinas. Ngunit kung makahingi ng approval ang Japan at Pilipinas sa Amerika, bilang kabilang kaalyado, maaring maisama ito sa pag-transfer.
May posibilidad din na palitan ang ilan sa mga systems ng Japanese-made o mas bagong kagamitan na compatible sa requirements ng Philippine Navy. Kung mangyayari ito, maaari pang sumailalim ang mga barko sa karagdagang refit at modernization, bago maging fully operational sa serbisyo ng Pilipinas. Para sa ilang defense analysts, isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng negosasyon, dahil malaki ang magiging epekto nito sa tunay na combat capability ng mga barko kapag nasa kamay na ng Philippine Navy. Dahil kahit makuha ng Pilipinas ang mismong platform o barko, malaking usapin pa rin kung gaano kabisa at kompleto ang magiging armament at sensors nito pagdating sa actual operations. Nauna na ring nagpahayag ang Philippine Navy na target nilang makakuha ng hindi bababa sa 3 barko. Ngunit ayon sa ilang opisyal, kung magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang lahat ng 6 na Abukuma-class destroyer escort, mas makabubuti ito, upang mas mapalakas ang kakayahan ng bansa sa territorial defense, maritime patrol, at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Samantala, hindi lamang Pilipinas ang nagpapakita ng interes sa mga barkong ito. Ayon sa mga ulat, maging ang Indonesia at Vietnam ay pinag-aaralan din umano ang posibilidad ng pagkuha ng ilan sa mga Abukuma-class ships ng Japan. Ngunit ang agreement na ito ngayon ng Japan at Pilipinas, ay magseselyo sa usaping ito, maliban na lamang kung Pilipinas na mismo ang aayaw sa mga barkong ito. Kung tuluyang matutuloy ang transfer, maituturing itong isa sa pinakamahalagang defense cooperation projects, sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa mga nakaraang taon, at inaasahang lalong ma-strengthen ang ugnayang militar at seguridad ng dalawang bansa, sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Bukod sa usapin ng mga warship, marami pang ibang mahahalagang kasunduan, ang napag-usapan sa naging pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan. Kabilang dito, ang pagpapalawak ng defense at security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa maritime security, intelligence sharing, at joint military exercises. Napag-usapan din ang pagpapatuloy ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines, sa pamamagitan ng posibleng karagdagang defense equipment transfers at security assistance, sa ilalim ng Official Security Assistance o OSA program ng Japan. Bukod sa depensa, pinalakas din ng dalawang bansa ang kooperasyon sa ekonomiya, infrastructure, at energy projects. Inaasahang magpapatuloy ang suporta ng Japan sa mga malalaking proyekto sa Pilipinas, kabilang ang railway systems, flood control projects, at iba pang infrastructure developments. Napagtuunan din ng pansin ang usapin ng maritime safety at freedom of navigation, sa West Philippine Sea at East China Sea, kung saan muling ipinahayag ng Japan at Pilipinas, ang kanilang suporta sa rules-based international order, at sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa rehiyon.